Isang malaking usap-usapan ang lumuhtang matapos maglabas ng ulat ang isang kilalang boxing page sa Amerika. Ayon sa kanilang impormasyon, mismong ang undefeated knockout artist na si Gervonta Tank Davis ang umano'y nagpahayag ng interes na makaharap ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Mas lalong naging kapanapanabik ang balita dahil sinasabing may komunikasyon na umano ang magkabilang kampo. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, sapat na ito upang muling pag-usapan ang posibilidad ng isa na namang blockbuster showdown para sa boxing legend ng Pilipinas. Hindi rin ito nalalayo sa mga naunang pahayag ni Sean Gibbons na nagsabing kabilang si Tank Davis sa mga posibleng maging susunod na kalaban ni Pacquiao. Ipinakita nito na ilang mga pangalan na ang pinag-aaralan ng kampo ng MP Promotions para sa susunod na kabanata ng karera ng dating 8th Division World Champion. Ngunit habang tumitindi ang espekulasyon, may isa namang malaking balakid na lumilitaw. Ayon sa ulat ng The Ring Magazine, hindi pa umano available si Tank Davis na lumaban hanggang sa susunod na taon dahil sa mga legal na usapin na kinahaharap niya sa labas ng boxing. Kung ito ang magiging batayan, tila malabong mangyari agad ang inaabangang laban. Dagdag pa rito, sinabi naman ng CEO ng MP Promotions na si Jas Matur na exhibition fight lamang ang plano nila para kay Pacquiao bago matapos ang taon. Layunin umano nitong mapanatiling aktibo ang alamat ng boxing habang naghahanda para sa mas malaking laban, kabilang na ang matagal ng usap-usapang rematch laban kay Floyd Mayweather Jr. Samantala, matapos ang mahigit 2 buwang pagpapagaling mula sa pagkatalo kay Naoya the Monster Inoue at operasyon sa kanyang nabasag na orbital bone, opisyal nang nagbalik sa ensayo ang former 3-division world champion na si Junto Nakatani. Mabilis itong naging tampok sa iba't ibang Japanese sports media. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ay ang lumalakas na usapin tungkol sa maaaring maging comeback opponent ni Nakatani. Ayon sa ilang Japanese sports journalists, isa sa pinakamainam na pagsusulit para sa kanyang pagbabalik ay walang iba kundi si John Riel Cuadro Alas Casimero. Hindi ito basta-bastang mungkahi. Kilala si Casimero bilang isa sa pinakamapanganib na knockout artist ng Pilipinas. Ang kanyang agresibong estilo, matinding kumpiyansa, at kakayahang tapusin ang laban anumang oras ay sapat upang masukat kung handa na nga bang bumalik sa pinakamataas na antas si Nakatani. Kung pagpapatayan ng kasalukuyang world rankings, posible rin ang laban. Sa WBO rankings, nasa number 2 si Nakatani habang nasa number 4 naman si Casimero. Sa IBF naman ay number 5 si Nakatani at number 10 si Casimero. Kung magpapasya ang alinman sa dalawang sanctioning bodies na gawing title eliminator ang laban, maaaring mabilis na mabuo ang isa sa pinaka-aabangang laban sa lower weight divisions. Gayunpaman, nananatili pa ring palaisipan kung ito ba ang direksyong tatahakin ni Nakatani. Matatanda ang matapos ang kanyang pagkatalo kay Inoue, malinaw niyang sinabi na uunahin muna niya ang lubusang pagpapagaling bago muling sumabak sa kompetisyon. Ayon sa kanyang plano noon, sa susunod na taon pa siya inaasahang muling lalaban. Samantala, si Casimero ay inaasahang muling sasampa sa ibabaw ng lona ngayong Disyembre sa Japan, dahilan upang lalong maging kapanapanabik ang mga susunod na buwan para sa kanyang karera.